Yan, higpitan ko na ng husto. Tsaka POV patayo muna tayo ngayon kasi hindi pa tayo nakakabili ng claw type. Tsaka na tayo bibili ng claw type. Nasa 400 plus yata yun eh. Iba-iba yung ano niya, yung presyo. Depende sa kulay, anong version, ganyan. Time check, 2:20. Sunduin natin si teacher. And it's Friday. Today is Friday. Parang gusto ko magpansit ngayon. Yan, kamusta naman yung POV na patayo? Patayo parang less chance siya na mahulog eh. For me kasi ganun yung design ng ano niya eh. Ng holder. Yan, patayo. Luwag ng belt ko. Let's go. Number 2. Pero I think medyo mas magiging secure pa ako pag kapag meron pang extra like yung cable na sinasabi ko. Dapat para dinala ko na lang yung cable na sinasabi ko. Ayun may naglagay ng panamba ko. Ganda rin naman yung gitna na POV, di ba? Ano ba tawag sa ganyan? Upright TikTok style. Now, update. Pinunta namin si chairman kasi yung kung napansin nyo yung merong mga parang mga plywood dun sa, hindi yung sa tabi namin yung susunod sa tabi namin. Parang plywood dun. Mukha siyang mukha siyang magtatayo na ng bahay extension. Kasi ganun yung nagsisimula eh. So to avoid away, pinuntahan namin yung chairman namin dyan. Yung chairman, yung samahan yun sa purok lang. Tapos siya na yung pinakausap ko. Actually sabi niya, pag sa mga away-away sa lupa, hindi na kami nakikialam dyan eh. Sabi niya, direkta na yan sa may-ari ng lupa. Sabi niya ganun. Sabi ko kasi, chairman, tinan mo tatanungin ko, okay, yung mahinahon na tanong. Pag ako sinagot ng pabalang na bakit sino ka ba, hindi mo maiwasan ng utak ng tao, makokontrol ng utak ng tao, di ba? Sino ka ba? Chairman ka ba rito? Para manita. Kahit gaano kagalang, gaano ka kakalmado, pag ikaw sinagot ng pabalang, talaga kukulo yung dugo mo, di ba? Eh sabi ni chairman, ako hindi na ako nakikialam sa mga away-away sa lupa. Sa mga away-away lang ako. Peace and order lang ako, sabi nga. Peace and order na lang ako, sabi nga. Pero sige, kasi parang na-detect niya na kapag ako nga naman ang nagtanong, kahit gaano ka yung tanong ko, ang dating sa kanya paninita yun eh. Para ko na siyang, bakit mo ko sinisita? Sino ka ba? Parang ganon. Itong kalsada na to, kung sa gusto, kasi ganon yung sa likod namin. Yung likod namin, meron yung bakod sa baba, tsaka meron bakod sa taas. Yung bakod sa baba, tinanggal na nila, at least nung nabili namin bakod sa baba, tinanggal na nila, at kinalkal pa yung yung paanan na lupa, kinukuha na nila ng panambak. Di ba't uurong yun? Tapos yun sinita talaga namin, looking down from the top. Sabi ko, ba't kayo dyan naghuhukay? Sinagot lang kami ng, dito namin gusto maghukay.
Di ba? Sarap hagisan ng granada. Eh, hindi naman lahat ng tao may pinag-aralan o at least nag-iisip ng at least yung sagot may utak ba? Sagot ano ba? Hindi naman lahat ng tao ganun. At saka halata namang nananadya siya. Well, eventually tinayuan nila ng bahay kaya pala nila kinakalkal. So, 'di ba, yung the end hindi naman justified, 'di ba? Parang it tells us kung bakit siya bakit ganun ginagawa nila. Tinanggal yung bakod, kinalkal yung lupa, tinayuan ng bahay. Simpleng step, 'di ba? Kaya sabi ko kay teacher, puntahan natin si chairman at sabihin natin sa kanya yung yung may magtatayo na. Kasi unang-una naglagay ng hollow blocks, naglagay ng hollow blocks yung lupa, hinarangan naghilera ng hollow blocks. Sabi ko, masamang pangitain to Tapos lately nagsinemento, nako. Ito na. Tapos isang araw lang naghakot na ng mga kahoy-kahoy, plywood, kahoy, kukulamber. Sabi ko, alam ko na to. Kaya nung pinakausap ko kay chairman, sabi ko, kinausap ni chairman bilang chairman, di ba? So ang sagot daw sa kanya, hindi, tinatambak lang yan namin yun. Sabi ko kay teacher, utot niya blue. Tatambak ka ng ganun, plaanin mo yun, panggatong, gandang panggatong nun makita nyo mamaya pag uwi, gandang panggatong mo aanhin mo yun, wala ka namang pagtatayuan nun. Kaya ina nga kailangan maigi simula pa lang, anuhin mo na, sitahin mo na, kasi pag pinabayaan mo yan, magtatayo yan, magtutuloy-tuloy yan. Mapuputol tayo, tatawagan ako ni teacher. Tatanong na. 2:34. Yung 2 lanes naging 3 lanes. Don't worry, I'll be gentle. Kung ako rin may kotse, nakakotse, at may sisingit ng ganyan, medyo kumakabog ang dibdib ko Pag keso talaga, pwede kong isingit. Ang hindi ko isisingit yung yung Honda. Malapad-lapad yun Nung kumain nga kami sa Chowking, doon kami pumarada, Chowking sa sa Inasal. Nasakto doon kami pumarada sa sa tapat, sa baba, sa harap ng salamin. So facing front. Tapos doon din kami kumain kasi layo ng Impanta. Ay ko doon tayo pumuesta sa tapat ng motor. Tapos sabi niya, first time ko natitigan na nung sa harap. Sabi niya, ang angas pala ng itsura niya. Sabi ko, oo. Kasi may katabi na hindi ADB, hindi ko alam anong brand, pero payat ng motor. Normal na mga 125 na decambio ganyan. Sabi ko, kasi yan. Although payat yan, 160, 150 yan, matulin yan. Sabi ko, kasi magaan yung kaha, yung makina malaki. So matulin yan. Sa atin maangas lang tingnan talaga dahil malapad. Sabi ko gano'n. Kaya yun, hindi ko sinisingit yun sa ganito. Hindi. Malapad-lapad, kaya pa, pero dahan-dahan. Yan yung mga ganito. Pero yung talagang siksikan ako, pass. Excuse me. Sa Marikina meron silang ginagawa na kapag yung traffic hour, yung rush hour, katulad nito, ang luwag sa kabila, laborious nga lang, ido-double lane niya, triple, isisingle lane niya tong kabila,
Pero gumagamit kasi sila ng cone, yellow cone. Ganon. Hey. Sa kabila. Nag-chat na si teacher. Gusto ko kumain ng pansit canton, yung masabaw. Ayoko ng canton ng Chowking. Although maganda presyo niya. Parang 70 something lang yata yun. Tuyo. Tuyo yung pansit niya. So, masabaw. Gusto ko yung kagaya sa ano, King B. Pero parang 500 yata eh. Kung ganun na rin lang, mag-lechon manok na lang ako. May sukli pa 500 ko. Chooks to go. Uy! No can do. Diba sarap sumingit-singit ng maliit. Wee! Ay putik, naka-signal light pa ako. Ba yan? Pinaayaw ko sa ano eh, may cellphone dito sa ano eh, sa mount, naka-mount. Hindi ko nakikita na naka-signal pala ako. Syunga syunga. Kiss me. Syunga syunga. Na malapit na. Mukhang go. Madali si teacher. Today is Friday. Pero kung may 300 sa Chukstog, sa ano, anong pansitan yun? Anong restaurant yun? Sa King B, baka tapos manlilibre si teacher kung manlilibre siya. Eh si teacher hindi naman nanlilibre yun ng walang kapalit eh. Tingnan natin kung kaya ko yung kapalit ng libre niya. Init. Yung sinisingil ko lahat ng problema kasi inaano ko, nare-remind ko sa kanya yung mga possible na kinita niya, mga previous niya na natapos na kontrata, bakit hindi pa niya ako nababayaran. Ang ni-remind ko sa kanya, bakit yung kontrata ni Mr. yung bahay ni Mr. Go dyan sa Kogyo, natapos mo na yun ah. Hindi ka ba sumweldo doon? Hindi ka ba kumita doon? Hindi ka ba kumubura doon? Sumagot siya, sabi niya ano, may utang pa daw siya doon 1.4 kasi nga daw parang ang huling balita ko kasi doon may back job. Yan, may utang pa daw siya doon 1.4 dahil sa back job. Hindi, sige, utang siyang 1.4. Magkano yung ano nakubra niya? Okay, so sumweldo siya doon, may utang siyang 1.4. So ibig sabihin, hindi pa niya na ibabalik yung 1.4. Puro palpak yung trabaho niya, ng klase siyang engineer. Hira siya. Kung alam ko lang na ganyan yung mga project niya. Ang dami niya ng project eh. 6 months ago bago ko siya dineliveran, hindi ko talaga siya dideliveran. Goodbye ka na, don't come again. Eh kasi suki ko siya for 2 years. Kaya nga yan oh. Kaya ito yun oh. Teka, focus muna tayo ah. Intersection tayo. Yun, mapalo yung puwet oh, ng ano, wrong bed. Tumama ka dyan sa likod na yan, tapos ka. No
Oh, thanks puta. Yan sinasabi ko. Tingin-tingin din sa side mirror. O lingon-lingon. Yun ang silbi ni teacher ng OBR Tagalingon. Kasi focus ka sa diretso. So, may taga-remind sa'yo o may truck sa likod, ganyan. Diba? Kasi kahit na tumitingin ka sa side mirror, may blind spot pa rin yan eh. By the way, yung nagkabit nito nung Brembo ko na na preno, CJP. Nagastos ko 3.5, parang 2,000 yung preno, tama ba? 1.5 yung labor, installation. Ang mura lang pala ng preno. Tama ba? Kwenta ko 1,001.5 yan. Kasi 3.5 yung naalala kong naubos ko rito eh. So tapos concern na ako na na tawag na ito, concern na ako na teka, hindi tayo makapasok eh. Concern na ako na na pag napudpud to, paano yung di ba paano yung brake pad pag napudpod sa nakabibili? Yung yung tindahan na pinagbilhan namin, piniem ko yung may-ari. Siya nga yung may-ari na ayaw pa disturbo sa buhay niya. So hindi na nag-reply. Sabi ko pa-reserve din na nag-reply. Nag-send lang. So si si JP nagkabit, siya yung piniem ko. Sabi niya 850 daw. So hindi ko naman tinanong kung magkano pa kabit. So malamang ganun din. Wow. Or may charge. Na, wala naman libre. So 850 papareserba ako. So, may hirap na mapudpud sa kakapalang magano. So pag-iipunan ko yun 850. Hindi biro magkabit na ito. Totoo lang, kumuha ko ng pentel ng tawag nun yung whiteboard marker. Guhitan ko yung yung rotary disc. Tapos center stand ko muna syempre. Tapos nung inikot ko ng hindi pinipreno, nabubura niya yung nabubura niya yung pentel, yung whiteboard marker. Ngayon, sinilip ko yung ang tawag sa ganon, yung distance, yung clearance yun. Sinilip ko yung clearance ng ng caliper doon sa rotary. Halos visually lang naman. Halos nakasayad nga naman both left and right. Pero pag yung pinipihit ko yung gulong ng hindi naman siya ipit. Pero syempre, mo nasayad, hindi naman tawag nito. Hindi naman sayad na sayad, pero the fact na nabubura niya yung nabubura niya yung yung marker. So, may sayad pa rin, di ba? Kasi pag ganun, iinit yun eh. Iinit yun eventually eh. Diba? May friction eh. Oh well. Teka, focus tayo. Daming kumakanan. Yung Friday, baka in the mood si teacher mag kape. Yan pala nagkakape yun. Sun Mig Light. Yung Sun Mig Light sa bahay na lang. Yung masarap eh, yung anong beer yun, yung ginger beer. Hindi yung ginger beer na ginger beer, yung yung vodka beer ang tawag doon. Smirnoff, masarap siya, kaya lang may hangover siya, totoo lang. Vodka eh. May hangover ako sa vodka. Palagpasin natin tong ambulansya. Teka, nakakalimutan ko na yung turo sa akin ni Sir Mel Sa akin yung turo ni Sir Mel Siya ba yun? Basta may nagtuturo ng paghahawak ng manibela sa banking. Para ka lang daw humahawak ng ice cream cone. Magaan lang.
Yan. Kasi dito sa Quezon talagang nangangalay ako dito lagi. Mahigpit yata hawak ko lang. Hindi yata, mahigpit, firm. Sobrang medyo firm to the tight side ang hawak ko dito. Kaya ako lagi nangangalay. Pinapagpag ko yung kamay ko. Tataka si teacher, ba't nangangalay ka? Gumagano siya. Pinapagpag ko, close open ako, ganyan. Kaya kailangan medyo light lang hawak. Hindi ko pala masyadong tulinan to, baka mahipa ng hangin yung cellphone. Yung kagandahan sa sa windshield, wind visor ng Honda. Ganda ng wind visor niya. Wala masyadong pressure sa cellphone pag naka-mount. 'Di ba? Ang daming benefit ng Honda. Meron ako nakitang may wind visor na keso, pero parang hindi siya wind visor, wala pang isang dangkal eh. Pang-design lang siya. Kung mag-wind visor rin lang, yung na, may silbi na. Ang higpit na naman ang hawak ko sa manibela. Gagaanan natin, gagaanan. Dito tayo sa right side. Oops, may matulin. Yan. Yung kanina pala, tuloy ko na lang. Hindi ko yata i-upload yun. Si teacher, nagsasabi pala siya, nahuli ko siya kasi kanina. Nagsasabi siya ng go. Ganon. Nagsasabi siya ng go kapag, kapag sumenyas siya. So mali, kasi nahuli ko siya nung nung pakaliwa kami. Sabi ko, start, magsasabi ka ng go pag libre, or sasabihin mo libre, go, ganon. Hindi ka pwede maging tamad o mag-cheat sa tunay na buhay. Sa exam pwede. Tunay na buhay, wag ka mag-cheat kasi tayong dalawang mamimiligro nun. Nangyari kasi kanina, nung hatid ko siya dito sa Eastwood, sa pakaliwa sa Eastwood, galing C5. Ang lagi ko kasing ginagawa, nandun ako sa left side, sagsagad sa left. Problema doon, yung mga mag-u-turn, naiipit kami, naipit ako. Pag doon naman ako sa likod ng kotse, sa tawag na ito, hindi ako tumututok at all sa likod ng kotse, period. Kasi pag may sumalpok sa'yo na matulin, lalo na ganon, pisak ka doon. So pumupwesto ako sa right side, sa pagitan ng dalawang lane. Yon, okay. Now, may problema doon. Although yun ang best pick, may problema pa rin doon. Ang problema doon, kapag yung kotse sa kaliwa ng kasabay ko is dediretso, problema yun. Especially pag inignore ako. Ganon. At pag nauna na ako, syempre mauuna ako, diba? Kukurbada lang ako, kakaliwa lang ako gano'n kasi malawak naman yung kurba doon eh, which is nangyari nga kanina. Sinabihan ko ba si teacher? Hindi ko yata siya nasabihan eh, pero kasabi ko nga, ang usapan nga namin, pag mga gano'n, obligado yon or automatic yon. Sabi niya, oo. Pag sinasabihan kasi siya, yun ang lagi niyang sagot, oo, gumagano siya. Siyempre teacher, may pride pag tinuturuan. So ngayon, nagsabi lang siya ng go, pero yung kamay niya huli na. Kasi ramdam ko yung kamay niya, bibitaw siya sa pagkakayapo sa akin, tsaka kita ko rin sa side mirror kung magsa-side. Sabi ko, make sure na advance yung kamay mo, tsaka advance yung kamay mo, yung nakikita ng driver. Yan. Buti na lang
hindi nag-push yung driver umabante kasi kinat ko yung driver eh. Kung magle-left turn siya, mag-U-turn siya, okay pa. Eh problema, dumiretso siya eh. Pero una na kami sa kanya. So nag-give way yung driver. Pero delikado yun kasi kagugol lang eh. Pag kagugol lang, matutulin ng sasakyan eh. Siyempre, gigil pa yun, di ba? So, goods pa rin kahit paano. So again, pag ikaw OBR, bawa kakaliwa o magkakat, obligado yon, kakaway ka. Nagsisignal naman ako. Ang problema kanina, hindi yata ako nakapag-signal. Yon, hindi ako nakapag-signal. So buti na lang nakakaway din siya kahit huli na. At nag-giveaway yung kotse na dumiretso. Yan, parang ganito. Sa ganito ako pumupwesto kapag papuntang stoplight sa pagitan. Hindi ako nagbababad sa likod ng ganito. Hindi ako nagbababad sa ganyan. Marami na ako nakikitang napipisak ng ganyan. Katulad nito, ako yung una. Oh. Pag nakatutok ako dyan at yung kasunod nitong itim na walang preno, o di ako yung pisak, di ba? Mustang. Mustang is a young stallion. TikTok notification. Abot kaya? Yan natin kung aabot. Nakakita na kayo ng plate number na PNP. Nga siguro na no, PNP. Pero green ano. Hindi umabot. Signal tayo. So bilang driver, driver, kailangan ma-educate natin yung OBR natin. Kasi madalas hindi naman sila aware. Especially pag yung OBR hindi rin driver. Or kahit driver kung hindi naman niya pinapractice yung safety. Kailangan bilang driver pa-practice ka ng safety. Sample lang kayo ang video na, teka lang focus tayo. Malubak dito eh.